Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. O eto na. Ako, laglagan to the max na talaga, kabibig. O ito Assistant Director ng NPO na nagtatrabaho sa Malacanang, may ebidensyang hawak. May ibinulgar tungkol sa PBBM admin. Nako po, ito, yan, kabibig. Assistant Director ng NPO, binasag ang katahimikan matapos magbitiw mula sa Marcos Jr. admin. Sabi niya, ang pananatili ay pakikilahok. Ang pananahimik ay pagpayag. Hala, ito si Attorney R.J. Lim, former Assistant Director of the National Printing Office. So, nagsalita siya sa kanyang Facebook fan page at talagang isinasalaysay niya ang mga nangyayari, ang mga kaguluhan, ang mga tinatagong esekreto. Nako po, kabibig, sabi nga sa 2026, ang panahon ng pagbubukas at pagbubulgar ng maraming sikreto sa panahon ni BBM, sa pamumuno ni BBM. Marami pa daw ang magsasalita. Marami pa daw ang magbubulgar ng mga sikreto, yung mga mababahong sikreto. Nako, ito kasi, matapos ang kanyang pagbibitaw sa gobyerno, tahasang binasag ni Attorney R.J. Lim, dating Assistant Director ng National Printing Office, ang kanyang katahimikan laban umano'y umiiral na kultura ng katiwalian sa loob ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. So it means yung kurakot, magnanakaw, katiwalian. Ayan ha. Sa kanyang pahayag na 2026, Why I Will No Longer Be Silent, iginiit ni Lim na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pananatili sa loob ng sistema. So nasusuka na si Attorney R.G. Lim sa kanyang nalalaman, sa kanyang mga nakikita, mga sikreto na kailangan ng mabulgar sa sambayan ng Pilipino. Kasi to think ha, parang nasusuka na siya, parang naaawa na siya sa sambayan ng Pilipino na binoto si BBM, nangangarap na may bagong umaga, bagong Pilipinas, dream come true ba? Pero wala Wala at lupaypay, ligo-ligo si BBM at ating mga kakusas ng pera ng Pilipinas. Ginawa nilang swimming pool. Sabi niya, staying meant participating. Silent meant consent. Ang pananatili ay nangangahulugang pakikilahok. Ang pananahimik ay nangangahulugang pagpayag. Tama, mga kabibig, Kung if you stay in the BBM admin, it means kung ano ang ginawa ni BBM at yung mga kurakot gang, party ka na. Nanahimik ka, it's because party ka na sa kurakotis. Ito pa. Ayon kay Lim, matagal siyang nanatili sa loob ng administrasyon dahil sa paniniwalang may saysay ang pagtrabaho mula sa loob at posible pa ang tunay na reforma. Tayo marami ang nabudol, kapabig. Marami ay niwala na magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas dahil ka VVM, diba? Sabi niya dito, naniniwala ako noon na may saysay ang pagtatrabaho sa loob ng sistema. Dagdag pa niya, naniniwala rin siyang may hangarin umano ang Pangulo na itama ang nakaraan at maglingkod ng tapat sa sambayanan. Meron ba talaga, kapibig? Is BBM working so hard para i-prove sa mga taong basher sa kanya na nagbabago ang mga Marcos at hindi totoo yung mga paratang yung magnanakaw ang mga Marcos? Pero hindi. Sabi dito, I believe that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family's name, and do honest work for the Filipino people.
Ngunit, ang paniniwalang ito rin umano ang naging dahilan ng kanyang katahimikan. Oh, that belief kept me going. It also kept me quiet. Ay! So talagang, ano na ba? Talagang nagising na siya sa katotohanan. Nagising na siya sa bangungot. Na sana yung panaginip maganda sa simula. Unitim, unitim. Pero nung kalagitnaan na, biglang nagbago ang panaginip. Biglang naging bangungot na hindi ka na makakahinga sa sobrang daming anomalyang kurakutan. 'Di ba? Ito pa, habang tumatagal, sinabi ni Lim na hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasaksihan. Ako, nasaksihan. Ano kaya ang mga nasaksihan ni Lim? Di ba sabi ni Senator Amy Marcos, sa loob ng Malacanang may mga party-party dyan, may mga singut-singhutan dyan. So, posibleng itong si Lim witness sa mga singhut-singhutan power dyan sa Malacanang. Kasi sabi ni Lim, over time, I think I saw things I could no longer justify. Sa paglipas ng panahon, may mga bagay akong nakita na hindi ko kayang ipagtanggol. Yun nang confirm. Diba? Hindi raw ito simpleng pagkamali ng iilan. Not isolated mistakes, not growing pains, but patterns, excuses, cover-ups. Hala, hindi ito hiwa-hiwalay na pagkakamali. Hindi ito formal na pagsubok ng isang administrasyon. Ito ay pattern, palusot, at mga pagtatakip. Sabi ni Attorney R.G. Lim, marami ang mga nagtatakip, pinagtakpan, at pagtatakip mga kabibig. Dito niya napagtanto na ang panatili sa loob ng sistema ay may malinaw na kahulugan. Ito pa, binigyan din ni Lim na hindi siya umalis dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa konsensya. Nako, yung mga nandyan pa, nagtrabaho pa dyan, umalis na kayo. Isipin nyo ang konsensya nyo. Si Attorney R.G. Lim, umalis siya hindi dahil sa mahirap ang trabaho, hindi kaya niya ang trabaho, umalis siya dahil sa konsensya. Ay, buti, no? So, it means totoong tao to. Nakukonsensya siya sa mga nakikita niya na pilit pinagtatakpan. Di ba? Sabi yan dito, I did not leave government because it was hard. I left because I could no longer look at myself and say I was doing the right thing. Naku, Claire Castro. Kumusta? Kaya pa ba? Mariin din yung sinabi, I refuse to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, or comfort. Tumanggi akong maging isa sa mga pangalan na nahimik, kapalit ng posisyon, impluwensya at kaginhawaan. Take note, hindi yan permanente ang posisyon, impluwensya at kaginhawaan. May panahon din na baka ikaw ay isa sa magsasuffer sa tinatamasa mo ngayon na, may posisyon ka, maraming pera ka, ma-impluwensya ka, only for a few years. Pero pag bago na ang upo, baka makulong ka. Handa sa pananagutan si Lim. Kasabay na kayang pagbasag ng katahimikan, nilinaw ni Lim na hindi siya basta nagsasalita lamang. Hala ka! Handa umano siyang panindigan at sumailalim sa investigasyon. I'm sure kabibig ha. Disclaimer lang ha, feel ko talaga may mga ebidensya itong si Lim. Baka may mga video ito, mga dokumento, mga hidden videos na nangyayari sa loob ng Malacanang. Naku, intriguing talaga kabibig. At I'm sure, lalabas to sa tamang panahon. At ang tamang panahon ay sa 2026. Naku po kabibig, ito na nga ang sinasabi ng mga manghuhula, ng mga tawag dito? Mga prediction na posibleng bababa si BBM sa 2026. Naku po. At marami mga iskandalo ang mangyayari sa 2026. Paano yan? Sabi ni Lim, if anyone questions what I know, I am willing to stand by it.
At malinaw rin niyang kanyang mensahe sa mga magtatagang patahimikin siya. Sabi niya, I'm sure naman na merong yung pagbasag ni Lim sa mga nalalaman niya, I'm sure target si Lim na itsugi-tsugi. Sabi ni Lim, I'm no longer interested in protecting people who never protected the public interest. Hala! Sino kaya? I am no longer, hindi na ako interesado pang protektahan ang mga taong kailanman ay hindi ipinagtanggol ang interest ng publiko. Oh! So, nagets yun na. Mahirap naman kung hindi mo na-gets ang sinasabi ni Lim. Anong klaseng brain cells meron ka, 'di ba? 2026 ay hindi na taon ng pananahimik. Hala. Sabi ni Lim, I am no longer inside the system. That gives me freedom. It gives me responsibility. Wala na ako sa loob ng sistema na nabangag. Binibigyan ako nito ng kalayaan at pananagutan. At muling iginiit na hindi na siya mananahimik. 2026 will not be the year that I stay quiet. Ang 2026 ay hindi na taon ng pananahimik. Nako, yung mga nagtatrabaho dyan, pag may alam kayo na huwag na kayong manahimik, si Lim na konsensya. Sabi ni Lim dito, ito sabi niya, I am no longer interested in protecting people who never protected the public interest. So ito yata ang nagpapakonsensya kay Lim na nakikita niya ba, itong mga taong ito pinoprotektahan ko. Kasi akala ko mahal nila ang sambayanang Pilipino, pero hindi pala. Ginagago nila ang sambayanang Pilipino, winawasak nila ang bansang Pilipinas. 'Di ba? So, bakit ko pa sila paprotektahan? Kawawa ang mga kapwa Pilipino ko. Naghihirap samantalang itong mga taong ito enjoying power, enjoying position, enjoying influences, enjoying money coming from the pocket of the million of Filipinos taxpayers. Nakakonsensya to. 'Di ba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Yes, Attorney Lim, stand for what is good and right. We ordinary people needs people who have the voice and who stand for the good of our country. 'Di ba? Congratulations, attorney, for standing and fighting for what is right. Truly being in a bad company and continue to turn blind eye and deaf ears will eventually destroy your moral fiber and principles. You have chosen the right path, and remember that in doing good, God is on your side and will protect you. Ilabas nyo na agad ang mga ebidensya at ibigay sa taong mapagkakatiwalaan bago pa gumawa ng maruming hakbang ang mga adik na mga pangyarihan. O nako. Pero sabi naman ni Attorney Lim na hindi na siya takot. It's time to speak up. Ang 2026 ay hindi na panahon para manahimik. Panahon na para makipaglaban at ilabas ang mga baho nila. Yun ang kabibig, ano ang yung reaksyon sa pasabog ni Attorney R.G. Lim na dating Assistant Director ng NPO or National Printing Office? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Nako, bulgara na talaga sa mga mababaho. Ay nako kabibig, this is the year of, ano ba? Revenge? The year of truth. Bye everyone.